Ano po ang pagkakaiba ng robbery at theft? Ang theft po ang nakababatang kapatid ng robbery. Kapag hindi pasok sa robbery, theft po ang magiging crime. So paano po bang magkaroon ng robbery? May dalawang paraan po. Una is by violence or intimidation ng tao. Pangalawa is by use of force upon things. Doon muna tayo sa violence or intimidation. Ano po ang madaling example nito? Hold up po. Pag tinutukan ka ng patalim para kunin yung cellphone mo, robbery po yan. Paano kung pinatay yung tao pagkatapos nakawan? Robbery with homicide po yan. Paano pag ni-rape after nakawan? Robbery with rape. Paano kung snatcher lang? Theft lang po yun. Wala kasing violence or intimidation. Mabilis lang ang kamay. Ano naman po yung use of force upon things? Ito po yung panloloob sa bahay o sa building. So paano po dapat yung paraan ng panloloob? Dapat po nanira ng bintana, nanira ng pinto, nanira ng dingding, nanira ng bubong, or nanira ng sahig para makapasok sa building. Pwede rin po maging robbery kung sa bintana pumasok para makapasok sa bahay. Ito po yung mga usual instances ng robbery by use of force upon things. May mga iba pa po, pero itong dalawa po na to ang important talaga. So sabihin natin, pumasok sa bahay, hindi naman sinira yung pinto, tapos kinuha yung cellphone sa loob ng bahay. Then nakalabas ng bahay yung magnanakaw. Ano po ang krimen? Theft lang po. Bakit? Kasi walang violence, wala naman tinutukan na tao. Wala din namang use of force upon things. Hindi naman sinira yung pinto eh. At hindi rin naman sa bintana pumasok. Sa pinto po pumasok at buo pa rin yung pinto. Kaya po theft ang crime, hindi po robbery. Ito po, para hindi na kayo maguluhan. Yung robbery is with force. Yung theft naman ay walang force. So, para madali nyo lang maintindihan, yun lang.